At tayo po ay saglit na manalangin. Nakilang Diyos, aming Ama, aming Panginoon, sama-sama po kaming dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At amin pong hinihiling na bigyan mo kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Turuan mo po kami ngayong gabi at gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Yeshua. Amen. Muli po mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat at share ko lang po sa inyo ang aking screen. Dali lang po. Ayan. Nakikita nyo na po ba sa screen ninyo? Yes, Pastor. Maliwanag po, Pastor. Okay, so as I have announced doon po sa ating chat group, ay tatalakayin natin simula ngayong gabi hanggang sa mga susunod na mga Biyernes ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto o tinatawag nating 1 Corinthians. At medyo mahaba-haba po ito kasi hanggang 16 chapters lahat ito. At dadaanan natin yung lahat ng chapters na yan. And then pag natapos natin ito, tutuloy tayo dun sa 2 Corinthians hanggang matapos din natin siya. Sapagkat napakaganda pong letters na ito ni Paul na isinulat niya ito nung siya ay nasa Ephesus at siya ay may dumating na hindi magandang balita sa kanya. Kaya sumulat siya sa mga taga-Korinto, mga Christian doon. No, ito pong Corinth ay sa pangkasalukuyang panahon natin, siya po yung Greece. No, nasa Greece ito. So ang tawag nila doon ay Corinto. So yan po yung ating tatalakayin mula po sa gabing ito. Tayo lumipad yan. So bilang introduction natin, no? Ito po ang Christian church na ito sa Corinth was transformed by the gospel. Sila po ay pinagministeryuhan ni Pablo doon ng 1 taon at kalahati bago siya umalis. No? At marami ang na born again doon, so to speak. Pero merong naging problema ang simbahan. At ang kinaharap nila mga problema rito ay hindi rin pangkaraniwan. Kumbaga, nararanasan din natin. Hindi lang tayo, no? Kundi ang sinasabi kong tayo ay mga Christian churches, not specifically ang COG Bacoor. Kundi ito ay mga problema sa mga Christian churches, no? Yung tungkol sa division, sa immaturity, no? So mga issues about death and resurrection. So yan po yung makikita natin dito sa 1 Corinthians. So from division to unity, from immaturity to maturity, from self-love, from self to love, and from death to resurrection. So they were transformed by the gospel, no? Itong church na ito. So it was Paul who founded this church in Corinth.
So ang buong uh, 1 Corinthians ay ito po yung ating mga tatalakayin. From chapter 1 hanggang chapter 16 and from chapter 1 verses 1 to 9 ay makikita natin dito itong mga taga Corinto, bagamat meron silang hinaharap na malaking problema sa church, ay maganda yung mga pagbati ni Pablo. Pinuri muna sila ni Pablo, no? As dun sa umpisa, and then tapos tsaka niya ngayon nilatag sa kanila kung ano yung mga yung mga problema doon sa simbahan. So, ang unang-una na po doon is nagkaroon ng pagkakahati-hati. Nagkaroon ng pagkakabahabahagi, no? At syempre, apektado doon, makikita ho natin dito na kapag ang simbahan ay nagsimulang nagkahati-hati, apektado na diyan ang kabanalan ng simbahan, no? Meron ding in-address si Paul dito na about marriage, patungkol sa mga singleness and sa calling, no? Just a few days ago, meron po ako nakausap over the phone at sabi niya sa akin, Brother Dante, mabuti pa hindi na ako nag-asawa eh. Nagsisisi ako ba't ako nag-asawa, no? So yan, mga medyo dadaanan natin diyan. And then titingnan din ho natin kung ano ba yung kalayaang meron tayo, no? At kalayaang meron tayo, pero ano ba ang dapat mangibabaw? Yung kalayaan natin o yung pag-ibig sa kapwa? We will be talking also about worship and spiritual gifts in chapters 11 to 14. And then in chapter 15, it's about the resurrection. And in chapter 16, the last chapter will be on faithful service and mission. So tingnan nun natin yung historical background ng 1 Corinthians. So bali tayo po ay nasa introduction part ng ating pag-aaral, no? So again, as I have said earlier, it was Paul who founded the church in Corinth during his second missionary ministry. At mababasa ho natin yan sa Acts chapter 18 verses 1 to 18. Ang Corinth po, because of its location, very strategic siya. It was a major commercial and religious center of the Roman world. Siya nga po yung ang Corinth nga po ay siya yung capital ng Achaia, which is located in Greece. No? So, kaya mga Greek ito, ang sinulatan ni Paul dito na mga Korinto ay mga Greek sila, no, na convert sila into Christianity. Now, the church lived amid strong cultural, moral, philosophical, and religious pressures. Now, because ito ang katangian ng mga tao doon, kasi nasa Greece sila, maano dito, kumbaga kilala sila sa pagiging mga matatalinong tao, no? And kaya very strong dito yung philosophy, yung about religion, no? Nandun yung church na which was founded by Paul in Corinth, ay ito ang nakapaikot na kultura sa kanila, no? Binibigyan nila ng pagpapahalaga ang karunungan, no? And lastly, Paul wrote to correct problems. So no doubt about it, bakit ba sumulat si Paul sa mga Christian sa Corinth? May problema, may nakarating na problema sa kanya, at ito yung ina-address ng letter na ito. At ang mga problemang ito ay hanggang ngayon na-encounter ng mga Christian churches. At hindi rin ho tayo exempted dyan. Kaya nga sabi ko magandang pag-aralan ito
dahil gagabayan tayo nito upang yung na-encounter nilang problema doon ay wag na nating magawa. At kung mangyari man, God forbid, na mangyari sa atin yung problemang kinakaharap nila, alam natin kung paano ang gagawin natin. Lalong-lalo na ang mga church leaders, no? Paano nila didesisyonan yung mga na-encounter na problema sa isang simbahan. At hindi ho tayo exempted dito, no? Maaaring dumating sa atin, maaari din namang hindi. Pero at least kung dumating o bago pa dumating ay ma-discern na natin, at kung makaligtaan man natin at makalusot sa atin, alam natin kung paano siya i-handle. Kaya nga dun sa akin pong invitation ay ini-invite ko yung mga leaders and workers ng church primarily. Pero maganda rin po na imbitahan natin yung iba nating church members para aware sila na may mga ganitong nangyayari even in the early church and even in Christian churches nowadays. Dito rin sa letter na ito ay may mga questions, no? Mga tanong kay Pablo na kanyang inaddress. And at the same time, nagturo ng doctrine si Paul dito at tatalakayin natin yan. At ang panawagan niya sa simbahan na ito is go back to Christ. No? Go back to Christ. Anong purpose ng letter na ito? Ang ina-address ni Paul dito ay division. Nagkakahati-hati, nagkakabahabahagi ang simbahan na ito. Pwede bang mangyari sa atin ito? Pwede po kung hindi tayo mag-iingat. Kung hindi natin babantayan ang ating mga sarili. Pwedeng mangyari sa atin ito. At ang isang naging problema nila dito, kaya sila nagkaroon ng kapagkakabahabahagi, ay mas nangibabaw yung mga personalidad sa kanila. No? Imbis na ang maging sentro ng lahat ng kanilang ginagawa ay ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon na ng factionalism. Nagkaroon na ng parang loyalty, no, sa mga personalities. At umiral na po dito yung pride at makikita natin dito na napaka-immature ng simbahan na ito. And if we see ourselves, no, dun sa pagdinaanan natin to, na pag-aralan natin at makikita natin kung ito ba ay nakikita sa ating simbahan or tayo as an individual, ganito ba tayo? At makikita natin kung tayo ba ay mature na mga Christian o mga immature pa rin tayo. Kasi posible rin na matatanda na tayo sa edad, matatagal na tayo sa simbahan, minsan nga mga leaders na tayo, pero posible pa rin, no, na tayo ay maging immature. Posible pa rin na magkaroon pa rin tayo ng mga pride sa ating mga puso. At ito yung ina-address ni Paul dito. Kaya magandang pag-aralan to eh. Kasi hindi guarantee, no? Hindi guarantee na kung matagal ka na sa Panginoon, may edad ka na kumbaga sa age, at minsan leader ka na nga, pero from time to time, no, sumisingit pa rin yung pride, nagpapakita pa rin tayo ng immaturity. So how do we handle that? Paano ba in-address ni Paul ito, yung mga ganon? At ito mabigat, no? Yung sexual immorality na nakumit nila dito. Talagang, kumbaga, para pong kahindik-hindik. Napaka-immoral talaga ng ginawa nila dito. No? Kaya in-address ni Paul yan. Christian, ano na ho ito ha? Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi unbeliever. Ang sinulatan ni Paul dito ay mga Christians na nakakakumit ng sexual immorality, na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. At ang malungkot po dito, mga kapatid, pinabayaan ng simbahan. No? Pinabayaan ng mga leaders. Hindi in-address. Nawala yung church discipline.
Kaya talagang ano ho ito talagang sinulatan ito ni Pablo ng medyo strong letter. Hindi lang ho yan, hindi lang nagkaroon ng mga pagkakabahabahagi, hindi lang ho kinakitaan sila ng pagiging immature, nakakumit sila ng mga mabibigat na sexual immorality, ang simbahan nagpabaya, nagdimandahan pa sila na magkakapatid sa simbahan, no? Isang nakakalungkot na bagay ito na yung mga born again Christian, makikita mo na nasa korte, nasa barangay, nagbaranggayan, nagdimandahan, tapos hinahayaan nila na ang humatol sa kanila ay mga hindi mananampalataya. And ito po nangyari dito sa Corinth. May nangyayari bang ganito ngayon sa mga Christian churches? Marami po, mga kapatid. Marami yan, no? Mga magkakapatid sa Panginoon, hindi nila sinesettle yung mga disputes nila on their own, kundi nagbabaranggayan, nagdidimandahan. So, kaya yun nangyayari po ngayon sa mga simbahan na ganyan. Nangyari na ho yan sa panahon ni Paul. No? Sa Corinth, nangyari na yan. In-address niya yan. And of course, he talks about marriage and singleness. So ano pa po ang purpose ng letter na ito? Upang ipaliwanag kung ano ibig sabihin ng Christian liberty. No? Ano yung hanggang saan ba ang limitasyon natin bilang mga Kristiyano? So kung tayo ay malaya na, tayo ay kumbaga may Christian liberty, pero may mga hangganan ba ito? So meron bang na-violate yung mga Christian dito? Kung hindi po ito issue sa kanila noon, hindi isasama ni Pablo ito doon sa letter niya. And of course, another thing is idolatry. Now, let me remind you mga kapatid, no? Ang sinulatan ho dito ni Paul ay mismong siya ang founder ng church. Siya ang nag-disciple. And 1.5 years siya na nandoon. Nag-minister siya doon. So mga born-again Christian ito, supposedly. Pero ito po ang nangyayari sa loob ng simbahan. Hindi po ito outside the church. Ito po ay nangyayari sa loob ng church mismo. No, yung bangayan nila, yung dimandahan nila, yung sexual immorality. And ulitin kong pinakamalungkot po, walang ginagawa ang leadership. Hindi inaddress ng mga leaders. Hindi natin alam kung sa anong kadahilanan, pero hindi sila naging matapang na tumindig na ang mali ay mali. No? Nakisang-ayon pa sila. I-discuss din po natin dito yung about worship and mga spiritual gifts. Napaka-gifted ng church na ito. Alam niyo po ba yon? Ang pagkaka-describe nga sa kanila, wala silang kulang They are spiritually gifted. So kaya makikita ho natin dito sa 1 Corinthians na hindi guarantee na kapag ang church ay spiritually gifted, ay hindi na mahuhulog sa mga kasalanan katulad ng pride, ng sexual immorality, ng idolatry, no? So, yung awayan, may ano ho sila dito kaya sinulatan ni Pablo kasi may nagsumbong din kay Pablo na nag-aaway sila, nag-aaway itong mga ito, mga spiritually gifted na mga Kristiyanong ito, nagbababag sa simbahan at nauuwi sa dimandahan. Dinadala nila sa korte. And we will be talking also about the Lord's Supper, yung huling hapunan. And then the resurrection, we will be touching on that. And then the principle in giving and also in the ministry, no? So the big idea here, mga kapatid, makikita natin na sa kabila ng ganung sitwasyon nila, ang nagpabago pa rin sa kanila is the gospel of Jesus Christ, no? Kaya
Sa simula, makikita natin na napakaganda ng opening statements ni Paul dito eh. Ipinakita kagad sa kanila kung ano ang identity nila in Christ Jesus. And of course, yung tungkol sa relationships, and then he also discussed about morality, yung freedom ng mga Kristiyano, about worship, makikita din natin dito. In the New Testament perspective, ano ba ang dapat na worship? No? And what must be the involvement of everybody when it comes to ministry? We will also be talking about hope and about mission. So here is the central question. Is the gospel merely something we believe, or is it transforming how we live? Pwede rin nating tanungin yan sa ating mga sarili. No? Yung bang gospel ay isang bagay lang na pinaniniwalaan natin? O ang gospel po ay tinatransform ang buhay natin? So alam na ho natin, di ba? Yung nakaraang mga pag-aaral natin, ang haba ng talakayan natin dyan, what is the gospel? And I hope na naaalala nyo pa rin po hanggang ngayon yung mga pag-aaral natin about the gospel. Okay? So, let's move on to chapter 1. From verses 1 to 9 ng 1 Corinthians chapter 1, ay dito nga napakaganda ng opening ni Paul dito, no? Na they belong to Jesus Christ, they were sanctified in Jesus Christ, they were called to be saints, and he also mentioned that they were enriched with spiritual gifts. Sa ibang translation nga po ang sabi, they were enriched with all spiritual gifts. Kumbaga, they lack nothing when it comes to spiritual gifts. At ito ang ipinakita ni Paul sa kanila, kung ano ang kanilang katayuan, no? Bilang ano ang kanilang katayuan bilang Kristiyano. And of course, ito po mga mananampalataya nito, sa kabila po ng ganoon ang kanilang spiritual standing, kabila ng mga pag-aaway-away, pagkakabahabahagi, and pero sila po ay ano pa rin, they are waiting for the return of Jesus Christ. Ina-anticipate pa rin nila yon, no? Kaya makikita natin dito talagang hindi guarantee no? Hindi guarantee na como linggo-linggo nakikita natin sa simbahan, naglilingkod, no? Active sa mga ministry, nagpe-pray, nagse-share. So hindi po guarantee no na talagang ang taong ito ay hindi na mahuhulog sa pride, hindi na minsan parang may mga tao pag tiningnan natin parang dahil sa sobrang involvement sa ministry, laging nandoon siya sa lahat ng gawain eh. Napaka-active, pero bigla na lang makikita natin na nagpapakita ng immaturity, no? So lahat tayo, pwede tayong we might fall into that kind of situation. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, they were sustained by God's faithfulness. No? They were sustained by God's faithfulness. Alam niyo, isa po sa mga dahilan kung bakit gusto ko ring talakayin po natin ang letters to the Corinthians, yung 1st and 2nd Corinthians, dahil napakaganda po ng presentation dito ni Pablo na inilarawan ni Pablo ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Makikita na ho natin yan as we go along. At ayoko ho munang banggitin ngayon, pero as we go along makikita natin na talagang bukod sa ang perfect na example natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. No doubt about it.
Pero ang isa pa hong napakagandang example na pwede nating pamarisan si Paul. Kaya sabi ni Paul no, dito po sa letter ng Corinthians, sabi niya, follow me as I follow Christ. Kumbaga, imitate me as I imitate Christ. Nakita ko po, no, in the course of my study, nakita ko yung lalim nung sinabi ni Pablo na yon. At makikita ho natin as we go along, mga kapatid. At siguro, ako mismo po nung ano ko yun, in the course of my study, nalaman ko yun, sabi ko parang talagang nasabi ko po sa sarili ko na wala pa ako sa kalingkingan kumbaga ni Pablo. Malayo pa ho ako kay Pablo, no? Kaya kung kay Pablo po ay malayo pa ako, lalong malayo pa ako sa Panginoong Hesukristo, lalo na. Pero sa kabila po nun, no, ito po ang aking magandang nakita dito. Grabe ho yung kasalanan nila dito nag-aaway sila, may division, may immorality, no, may idolatry, and all that. May mga immaturity, may mga kayabangan. Sa kabila po ng lahat ng yan, alam nyo, hindi ho sila iniwanan ng Diyos Sinustain pa rin sila ng Diyos. Dito natin makikita po ang faithfulness ng Diyos sa isang simbahan na kanyang tinubo sa kabila na ang simbahan na yon ay ganon ang mga naging pag-uugali. No? Hindi sila tinalikuran ng Diyos, hindi sila iniwanan ng Diyos. So, nakatulad din ni Pablo, hindi sila iniwanan ni Pablo. Okay? So kaya ang key truth ng ating pag-aaral na ito is identity in Christ must shape behavior. So if we identify ourselves with Jesus Christ, dapat nakikita ho yun sa ating behavior. So kaya kapag sinabi nating I am in Christ, the next question that we must ask sa sarili natin is, ang behavior ko ba ay nagsasabi na ako ay in Christ? Baka sa lungat, no? Baka sa bibig lang natin sinasabi that we are in Christ, pero hindi naman tumutugma o umaayon yung ating behavior, yung ating pag-uugali. Katulad po nitong mga taga-Corinth na ito, no? No doubt about it, they are in Christ. Pero pag tiningnan po natin yung kanilang mga pag-uugali, yung kanilang behavior sa isa't isa, sa loob ng simbahan, sa kanilang community, masasabi ho natin na parang hindi sila in Christ, no? And we can also ask the same question. So kung sinasabi natin, I am in Christ, then tanungin din natin ang sarili natin, no? Yung behavior ko ba, yung pag-uugali ko, ay nagsasabi na talagang ako ay na kay Kristo, na ako ay kabilang sa kay Kristo? Totoo ba yun? No? So, kaya yun po ang gustong i-correct dito ni Pablo sa mga Kaya sabi ko po, napapanahon nito sa hindi lang sa ating simbahan, no? Hindi lang specifically or particularly sa COG Bacoor. But this is true to all Christian churches. Kahit na gaano kalaki or kaliit ang isang simbahan, ang isang born-again Christian churches na church, this can happen kahit kanino po. Okay? Kahit na gaano pa ka-gifted yung tao na yan, kahit na gaano pa sa tingin natin ka-mature. Okay? So, basahin natin yung 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 9. Sabi diyan, Paul, so wala pong duda na ang letter na ito ay si Paul ang sumulat. Again, as I have said, he wrote this letter when he was in Ephesus. No? Nakapag-minister na siya doon ng 1.5 years sa Corinth, and then he went back and he was in Ephesus when somebody ay nagsumbong sa kanya kung anong nangyayari doon sa Corinth. So kaya ito yung sulat niya. Sabi niya, Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus.
So dito po ay pinagtitibay ni Pablo ang kanyang authority, no? Ang kanyang authority to write this letter. At kasama niya rito si Sosthenes, no? Sabi niya, and our brother Sosthenes. Kanino niya sinulat? Very specific. Sabi niya, to the church of God that is in Corinth. Specifically addressed to the church of God that is in Corinth. Okay? Sino po doon sa, ano na yun? Sa Corinth? To those sanctified in Christ Jesus. Kita niyo po, so ibig sabihin, ang hindi unbeliever ang sinulatan dito ni Paul. Ang sinulatan dito ni Paul ay mga Christian, mga born-again Christian, mga believers. Sabi niya, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints. No? Pag sinabi pong saints ay set apart, no? To be set apart. Hindi po ito yung mga pag sinabi nating santo ay yung konsepto natin ng santo parang napakabait, hindi kumikibo, napaka-meek and all that. Hindi po. Kundi ang ibig sabihin niyan, called to be set apart. No? Kasi nga dati kabilang sila doon sa mga doon sa Corinth na mga mga unbeliever, but now they are separated, no? To Christ. Sabi diyan, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Okay? So, he was addressing this letter to the Christian. Don't forget that, mga kapatid. Hindi po mga unbeliever ito, mga believers ito na sinulatan ni Pablo at talagang kanya pong gustong iparating sa kanila, no, na meron siyang authority na gawin ito, meron siyang authority na magsalita sa kanila ng ganito. Una, he founded the church in Corinth. And pangalawa po, siya ay lingkod ng Diyos. Kumbaga, he is representing God here. No? Dala-dala niya po dito is the authority of God sa kanila. At dito, makikita natin si Paul na hindi siya nangimi. No? Hindi siya nangimi na sitahin ang mga taong ito. Sulatan niya ng ganitong letter. Pero napakaganda po nung kanyang mga opening statements. Sabi sa verse 3, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So the normal greetings nila, no? Grace to you and peace from God our Father. Take note, sabi niya our Father, no? Ibig sabihin kasama sila. Kaya mga born again Christian ito, our Father and the Lord Jesus Christ. Mapapansin niyo po sa mga ganyang klase ng pagbate, laging nauuna yung grace bago yung peace. Hindi siya peace and grace, no? Kundi grace to you and peace. Grace and peace. Kasi sabi po ng mga theologians, kaya daw po ganyan ang uri ng pagsulat ni Pablo, theologically speaking, hindi ka kasi magkakaroon ng peace kung wala daw ang grace ng Diyos. So laging mauuna ang grace ng Diyos bago mo maranasan ang peace ng Diyos. So you can never have the peace of God without first experiencing the grace of God. No? And then, verse 4, I give thanks to my God always for you. Di ba? I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. So they themselves were recipient of God's grace. Naranasan nila ang grasya ng Diyos. Naranasan nila ang biyaya ng Diyos. Kaya kumbaga para bang after you have experienced the grace of God, para bang sinasabi ni Pablo, bakit nyo nagagawa ito? Bakit kayo nag-aaway-away? Bakit kayo nakakakumit ng sexual immorality? No? Naranasan nyo na yung grace ng Diyos eh. So again, hindi natin pwedeng husgahan ang mga taong ito dahil tayo rin po mismo, tayo rin lahat, I would say, na in one way or the other, nakakakumit din tayo ng nakumit nilang mga kasalanan. So, kayo po, no?
na matatagal na dyan sa simbahan. Naranasan na natin dyan ang iba't ibang klaseng awayan. Di ba? Naranasan na natin ang iba't ibang klase ng ano dyan, ng pagkakabahagi in my almost 40 years of pastoring the church. I have experienced almost everything in the church, no? Kaya we are not exempted from it. But thanks be to God. Kaya ho tayo nandito hanggang ngayon because He was the one, the Lord Jesus Christ, our God, the Father in heaven, sustained us and continually sustaining us until now. Glory to God, no? Sabi niya sa verse 5 that in every way, pakinggan niyo po ito, in every way, you were enriched in Him in all speech and all knowledge. Wow! Napaka-gifted ng church na ito. Sabi niya, sabi ni Pablo, aware si Pablo, how blessed this church was, no? Sabi niya that in every way you were enriched, pinagyaman kayo ng Diyos sa pananalita. Kasi nga mga mga Greek ito, na magagaling sila sa philosophy, matatalino tong mga taong ito. Kaya sabi diyan, hindi lang sila kumbaga yung knowledge nila, yung kaalaman nila na iahayag nila. Kasi alam naman natin, marami pong tao na matalino pero hindi magaling magsalita. Kaya hindi rin nila basta mailabas yung kanilang sinasabi. Kaya minsan hindi po ibig sabihin na kapag ang tao ay hindi mahusay magsalita ay hindi matalino eh. 'Di ba? Minsan din naman makikita natin may mga tao na pag nagsalita akala mo katali-talino. No? Ang galing mag-English, ang galing magsalita, diretso ang English, diretso Tagalog. Marami may alam na iba pang lengguwahe. Pero pag tiningnan natin walang wisdom. 'Di ba? So kaya pero sila, sabi ni Pablo, ang description sa kanila ni Pablo, you in every way you were enriched, no? In every way you were enriched in Him, in all speech and all knowledge. Verse 6, even as the testimony about Christ was confirmed among you. So wala pong pasubali na talagang itong mga taong ito ay born again Christian, born again believers. Verse 7, so that you are not lacking in any spiritual gift. Wow! What a description of a church. They don't lack anything when it comes to spiritual gift. So this church is spiritually gifted. Pero ang tanong nga po, di ba, how can it happen na they are spiritually gifted and yet there are quarrels, they are quarreling with each other, dimandahan, sexual immorality, idolatry, di ba? So, sabi niya, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, yun po yung binanggit ko kanina, na despite all of this, itong mga Christian na ito, still anticipating for the Lord Jesus Christ, no? Yung paghahayag sa ating Panginoong Hesukristo, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, in effect, makikita natin, despite may mga ganitong nangyayari sa simbahan nila, ay meron pa ring bahagi sa kanilang isip, sa kanilang puso, ang pag-iintay sa Panginoong Hesukristo. No? Verse 8, who will sustain you to the end, no? Guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, in summary, ito po yon. Verses 1 to 9 is an introductory statement ni Paul sa kanila. Di ba? Which is, hindi ho sila binobola ni Paul doon. Ha? Totoong lahat yan. Totoong lahat yun yung sinabi ni Paul na yun sa kanila. Pero ito po ang masaklap. Pagdating ho sa verse 10 to 17, ito na ho ang nangyari. Inumpisa na ni Paul, sabi niya, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.
Verse 11, for it has been reported to me by closest people that there is quarreling among you, my brothers. See? Itaw natin dito, no? Na ang panawagan ni Pablo sa kanila, magkaisa kayo. Huwag kayong magbahagi, huwag kayong maghati-hati. And then sabi niya, what I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Verse 13, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? So, ito po yung pagkakabahabahagi nila na merong mga grupo na they follow Paul. Si Paul ang pinakikinggan nila. Meron naman grupo na loyal kay Apollos. Si Apollos po kasi, sang-ayon sa kasaysayan, magaling magsalita. Very articulate tong si Apollos at matalino siya. Si Paul kasi hindi siya magaling magsalita. No? Si Apollos magaling magsalita ito. And then, or I follow Cephas. Sino po si Cephas? Di ba walang iba kundi si Peter. Or yung iba naman sabi nila, we follow Christ. Kaya yun po yung resulta, no? Yung pagkakabahabahagi nila. Merong maka-Paul, merong maka-Apollos, merong maka-Cephas, merong maka-Kristo. Kaya sabi niya, was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptize anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. So dito mismo, inamin ni Paul dito na hindi siya magaling magsalita. Pero sabi niya kasi hindi dapat siya ang maitaas, hindi dapat siya ang sumikat dito kumbaga. Dapat si Kristo. So kumbaga ibinabalik niya yung isip ng mga taong ito, hindi ako, hindi si Apollos, hindi si Peter, kundi si Kristo. Lahat tayo magkaisa kay Kristo. Huwag tayong magkampi-kampihan. Huwag tayong mag-create ng division sa ating church. No? So yan po yung nangyayari sa kanila. Now, ito po magandang katotohanan. When personalities become greater than Christ, division begins. Mga kapatid, let's take note of that. No? Sa ating pong simbahan, specifically and particularly sa COG Bacoor, lahat po tayo, magmula sa mga pastor hanggang sa mga bata, wala tayong ibang itataas dyan kundi ang Panginoong Hesukristo, kundi ang Panginoong Diyos. Hindi po ang maging ang pangalan ng simbahan natin. No? Identity lang natin yan. Legal identity lang natin yung pangalan ng church. Hindi yung building natin. Hindi yung property natin. Hindi yung kung anong meron tayo. Ang itataas po natin sa simbahan natin, mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung ang ating pong ginagawa ay hindi makatataas sa Panginoong Hesukristo, wag na ho nating gawin. No? Mag-isip-isip po tayo. Baka yung katulad doon nila, naiaangat ba ang Panginoong Diyos sa pag-aaway-away nila? Naaangat ba ang Panginoong Diyos yung pagkakampi-kampi nila? Kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay Peter ako? Naaangat ba ang Diyos sa kanilang mga immoralidad? Naaangat ba ang Diyos kapag ang simbahan ay tinolerate ang kasalanan? Naaangat ba ang Diyos kapag ang mga Kristiyano ay nagdidimandahan? Now, saan ho nagsisimula yan? Kapag nagkaroon na ng pagkakampi-kampi. Pagka nagkaroon na ng pagkakabahabahagi. Kaya yan ang unang ginagawa ni Satanas sa atin, na kung mapaghihiwa-hiwalay niya tayo, no? Yung kaunting bagay ay hindi nating palalampasin at magkakampi-kampi, magkakanya-kanya, yan ho ang kauuwian natin. No? Kapag ka nagkampi-kampi na tayo, diyan na, magkakaroon na ng dibisyon sa ating simbahan, mga kapatid. So ito po ang mensahe sa gabing ito ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po at dito ako magsasara.
Wala pong ibang itataas sa simbahan na yan. Sa COG Bacoor family. Lahat po tayo, from the pastors to the children's church, lahat po tayo, nasa simbahan tayo, nasa trabaho tayo, nasa pamilya tayo, nasaan man tayo, may ka-fellowship man tayo, wala ho tayong ibang itataas sa church natin, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ang nagligtas sa atin. Siya po ang nagligtas sa atin, mga kapatid. Amen? So dito po ay itutuloy natin sa susunod na Biyernes. Ito pong the wisdom of the cross mula po verses 18 to 31. Okay? At tayo po ay magsara sa panalangin. Pangunahan po tayo ni